Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Ito guys, ito muna ha, mga asar lang muna tayo sa mga didilis bago pumunta tayo dito sa ating topic na pag-uusapan ngayon, okay? So, kita nyo naman ha, nakadamit ako ha, ng, bring him bones, okay? Bring him bones. Bakit ko sinuot ngayon itong bring him bones? Kasi guys, ito, galit na galit, 'di ba? Itong si Mima Alicia, galit na galit ang mga didilis at hindi pala galit, no? Tuwan-tuwa, no? At ang ipinapangalandakan nila dahil si Mima daw ay nagsabi ng bring him bones. Si Fentaboy. So ngayon, at yung pati yung kay Mimang pagsayaw nung nasa garapon ba, ano ba? Galit na galit ang mga didilis doon. So ngayon, eto, sinasabi nila na, si Mima daw ay siya na ang na-bring him bones. No? At kapapanalangin daw na mategi na si Fentaboy, ayan, siya ang naunang nategi. Pero eto ha, mga didilis, eto ang katotohanan, sasabihin ko sa inyo, wala sa aming nananalangin na mategi na si Fentaboy. Kaya wag kayong bobo. Magpasalamat nga kayo kasi ang panalangin namin kay Fentaboy, tumagal pa ng minimum ang buhay niya ng 30 years. Sana malampasan niya si Enrile. O, di ba? Yun naman talaga ang panalangin namin tumagal pa ang buhay ni Fentaboy ng 30 years. At bakit namin pinapanalangin na tumagal pa ang buhay niya ng 30 years? Siyempre, para mapagdusahan niya. Mapagdusahan niya yung mga kasalanan niya at makita namin siyang gumagapang habang tumatae. Tapos yung hindi na makaihi, di ba? Umiihi na sa salwal. Anyway, ngayon daw balita, umiihi naman talaga sa salwal na. Di ba? So makita namin siya na naghihirap talaga, gumagapang, tapos tatae sa kung saan-saan, tapos yung tae niya, ipapahid niya sa mga pader. So, ganun ang gusto namin mangyari. Kaya ipinapanalangin namin na siya ay tumagal pa ang buhay. Para sa ganun, matagal siyang nakakulong, di ba? Tapos, doon na siya mamamatay after 30 years. Tapos, pagkamatay niya, syempre, ikikremate na ron. Hindi na bring him bones yun. Bring his ash. No? Hindi asa, ash. Pwede rin, kung buto na lang, at least, pabutuhin na lang doon. At gawing bulalo, ipainom sa mga didilis, di ba? O, nanyo. Kaya wag kayong tanga, hindi kami nananalangin na si Fentaboy ay mategi na. Ang panalangin namin, tumagal pa ang kanyang buhay para sa ganun, mapagbayaran niya ang lahat niyang mga kasalanan. Kaya wag kayong tanga dahil sa totoo lang, yung buhay ni Fentaboy, kulang pa yan sa buhay ng mga inutang niya. Kulang pa yan doon sa mga buhay ng mga bata na walang kamuang-muang na mga nategi dahil sa kanyang peking war on drugs. Diba? At sa mga EJK na yan. Kaya wag kayong tanga, mga didilis. Ang panalangin namin, mabuhay pa si Fentaboy at makita namin siyang gumagapang, nagkakalat ng ebak. Anyway guys, eto, pumunta tayo dito sa ating pag-uusapan na sinabi ni Montulfo na next week daw ay critical dahil nga ang sabi ng kanyang Tweety Bird maglulungsad ng malawakang rally ang INC. Okay, eto naman ang sabi ng ating puting kabayo. Talaga namang maglulunsad sila ng malawakan rally dahil anniversary nila. 'Di ba? At yun syempre gagawin nila isang malawakan rally. Katunayan, ang sabi rin ng ating puting kabayo, ipinakakalat na nila na yung kanilang mga gagawing rally, kunwari, hindi politika kundi para sa anibersaryo lamang, di ba? Sapagkat itong pamunuan ng Iglesia ni Kulto ay nangangamba rin at natatakot na sabihin ang katotohanan na sila ay magrarally against sa government kasi nga marami ang hindi sasama, okay? Kapag yun ang sinasabi nila. So ngayon, ang kanilang narrative ay ang rallying ito ay dahil sa selebrasyon. Selebrasyon sa July 27, di ba? Founding anniversary nila, di ba ga? Ngayon,
ang nangyayari ngayon, mukhang mapapasabay pa ito sa, kailan ba zona ng Pangulo? Teka nga. Napasabay pa pala sa sa zona ng Pangulo, July 27. So ngayon, ang gagawin nila, isasabay nila para mangyayari protesta, pero ang sasabihin nila sa kanilang mga miyembro, ito ay anniversary lang. Sa mga miyembrong matitino, alam mo, dalawang faction yung Iglesia ni Culto. May mga matitino, may mga hindi matitino. May mga siraulo. So ngayon, doon tayo makausapin natin yung mga matitino, ha. Sa mga matitino na miyembro ng Iglesia ni Culto, sa July 27, ang sabi sa inyo, anniversary lang yan. Pero ang katotohanan, hindi lang anniversary ang gagawin dyan. Magkakaroon na naman yan ng halong politika. Tandaan nyo yan, ha? Magkakaroon yan ng halong politika at malamang-lamang dyan may mga politicians na aakyat na naman. Kasama dyan sila Amy Mangga na binawal niya nung una. Ewan ko lang kung paakyatin nyo pa uli ito, ha? At sila, malamang-lamang si Auntie Petra, Yan mga yan kasi ay hindi a-attend sa zona ni PBBM. Hindi dadalo ang mga yan. So malamang-lamang yan ay pupunta dyan sa rally ninyo, okay? So bantayan ninyo, ha? Mga matitinong INC. So dadayain lang kayo, bobulahin kayo na kunwari ay para sa anibersaryo ninyo, pero hahaluan ng politika. So wag na tayong magtaka kung ito ay maging malaking rally, pero ito ay walang kakayanan, okay? Kung talagang gusto ninyong pabagsakin ng gobyerno, Iglesia ni Culto, bring it on! Ba't hindi ninyo subukan? Tagal nyo na sinusubukan, puro sablay, puro palpak naman kayo, di ba ka? Anyway, eto pa guys, ha. Ang isa pang sinabi sa atin ng ating puting kabayo. Ngayong darating na Biyernes yata o Sabado, ngayon may utos sa mga taga Maynila at sa mga karatig bayan sa Manila. Okay na Friday yata magkakaroon na naman ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay? Ngayon, ang utos, ang bilin sa mga miyembro, pumunta sa rally, huwag magsusuot ng mga damit na INC, huwag magpapakilala na miyembro ng INC at huwag gagamit ng mga sasakyan na hindi sila aarkila. Gagamit sila ng mga iba't ibang private na sasakyan na mga hindi halata. Hindi na sila gagamit ng mga bus at kung ano-ano pa at hindi sila magsusuot ng mga damit na pare-parehas. So sila ay parang mga magpapanggap na mga pasahero, mga ordinary lang, na mga hindi miyembro. At para sa ganun magkaroon sila ng rally dito sa Liwasang Bonifacio. At ito lang ay pauna. Pauna ito para doon sa gagawin nilang rally para sa kanilang anniversary. So, tingnan natin kung ano mangyayari, ha. Pero mukhang coordinated rin ito kaya, mukhang sasama na naman dito si Lepiste Libintador, sasama sila Pokis, ang mga walang kasawa-sawa, pero okay lang yan. Basta dun sa mga nag-rally, ha, kailangan maningil talaga kayo ng bayad, ha, para sabihin nyo, para sa ekonomiya. Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, hindi namin kayo pipigilan mag-rally, basta bayaran nyo yung mga ralista para makatulong naman kayo sa kanila nang mabukasan ng mga snatcher dyan sa daan. Diba? Kasi yung iba dyan, mga snatcher, at least pag nandyan sa inyo, makakatanggap ng ayuda at kaunting bayad kahit 150. Kahit pa paano, matitigil-tigil yung paggawa nila ng krimen kahit isang araw. Di ba ka? So, tuloy nyo lang yan. Walang problema yan. Hindi nyo naman kaya pabagsakin ng gobyerno. Para may pagtawanan kami, okay? Yun lang, sa mga bobong didilis, tandaan nyo, ayan, ha? Bring him bones! Matili kayo mga bobo at may sayad sapagat ang may sayad ay laging high blood! Bye!